Sa isang lipunang binibilang ang bawat mamamayan. Ano kaya ang karanasan ng mga Pilipino noong hindi pa sila kinikilala ng talaan? Inabutan na tayo ng ulan. Ito yung... Nagwawang-wang, be. Ay, ano ba, May? May ano nga? Ay, Diyos ko, paano ba ito? May nagulungan kaming bola. Ano yon? Bola? Nagulungan? Sa kabila ng masamang panahon, nadatnan namin ng mga bata, naglalaro, nagtatampisaw. Sira na rin? Sige, dito lang din ako. Saan ba? Habang ginagawa namin ang dokumentaryo na ito, naalala ko si Nanay Gladys. Namuhay sa Bicol, ngunit katulad ng iba, hindi ramdam. Nakabilang sila sa datos ng talaan. Walang rehistro, walang pagkakakilanlan. Ilan po ba kayo dito sa pamilya, Nay? 11 po. Mga anak niyo po lahat yon. 11 na puro anak po yon, yung 11? Ay. Nakakailang bigas po kayo sa isang araw, Nay? Ano po, yung kalahating bulto po ano lang. Kalahating bulto. Dito na sila naninirahan sa Nueva Ecija. Di ko alam, mga anak niya pala lahat ng nakasalubong ko sa labasan. Sa mukha niya, alam kong may pinagdadaanan siya. Nasunugan pala sila. Buti na lang, may nagmalasakit na tulungan sila. Yan po yung pinanggalingan ng nasunog. Ito po yung nasunog. Opo. Tapos iminog nyo na lang dito. Ngunit kahit ganon ang nangyari, masaya siya. Dahil dito lang niya naramdaman na nabibilang sila na mga lehitimong mamamayan. Naabutan ng tulong, nasasama sa mga proyekto ng pamahalaan. So, ibig sabihin, bago sa Bicol, hindi pa kayo rehistrado? Hindi po. Lahat po ng mga anak ko dito nakarehistro Santa Rosa. Okay. Ano po ang feeling nyo nun? Bago yun? Mahirap po. Napakahirap po. Kasi hindi nyo alam kung... Paano po yung gagawin? May nagsisensus po, pero yung sa mga PSA po, may nagtatanong din po. Kaso po wala naman din po kaming maipakita nun kasi po nasunugan nga po kami. Tapos po yun, nagparehistro na po kami. Tapos po... Mga ano po namin, pangangailangan po namin, mabilis naman po namin nakuha. Nung nakarehistro na kayo, tsaka kayo nakakuha ng mga serbisyo, no? Ito ang buhay sa kapatagan. Kahit papaano, naaabot ng listahan. Ganon din kaya sa kabundukan? Kalikasan, ito ang kanilang nagsisilbing kayamanan. Ngunit sa pagdaan ng panahon, pati modernong pagbabago, kapitbahay at isang hakbang na lamang. Sila ang ating mga kapatid na katutubo. May sariling kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan. Sila kaya'y nabibilang bilang isang lehitimong mamamayan. Napakahalaga na kailangan maisama lahat ng datos or data tungkol sa mga katutubo sa lahat ng opisina ng gobyerno. Titingnan natin, sa birth certificate pa lang, hindi lahat ng mga katutubo nakarehistro. Pinakadahilan nun ay dahil sa kanilang illiteracy. So pag naipapanganak ang mga katutubo, seldom na merong nagre-rehistro sa kanila. Bukod sa illiteracy, ang kanilang distance, no, kung saan dapat magparehistro. So ang ginagawa ng NCIP-NEPO
ay nagsesensus kami sa lahat ng lugar dito sa Nueva Ecija. So, ang mga primary partners namin ay NEUST, no? Nueva Ecija University of Science and Technology. Kaya tayo ay tumulong sa pag-establish ng una, Center for Indigenous Peoples Education na medyo naging Regional Center for Indigenous Peoples or RECIPE na ngayon. At isa sa mahalagang partner natin PSA, na kung saan hinihingi namin ang tulong ng PSA para sa libre or mobile sa pagre-rehistro ng mga katutubo na hindi pa na-irehistro sa PSA. Ito ang dahilan kung bakit nagsasagawa ng mobile registration ang PSA upang maabot ang mga taong naghahanap ng pagkakakilanlan. Isa dito si Jasmine, isang katutubo galing sa ibang probinsya na lumipat dito sa Pantabangan. Katulad ni Nanay Gladys, bago sila lumipat dito sa Nueva Ecija, kasama sila sa mga naiiwan at wala sa talaan. Tawag po sa amin po, sir, ang katutubong Aitamag Anchi po. Siyempre may mga pangalan kayo. Opo. Bago kayo lumipat, wala pa kayong identity. Hindi pa kayo nakarehistro? Hindi pa po, sir. Yung mga parents ko po, hindi pa po sila total nakarehistro sa barangay po. Hindi pa po. Kahit sa PSA, wala Hindi pa. pa po, sir. So paano kayo nakakakuha ng mga serbisyo sa gobyerno? Or like for example, paano ka mag-enroll sa isang school? Kasi requirement ang birth certificate. Kami naman po, sabi po namin sa kanila, kailangan daw po ng birth certificate. And yung mga teacher naman po, nagpapaliwanag din naman po sa parents po namin. So ano yung pakiramdam na parang hindi kayo kabilang dun sa school dahil wala pa kayong mga requirements, wala pa kayong identity or registration? Ano yung pakiramdam nun? Ano po, sir, parang ayaw mo na pong pumasok kasi parang may hinahanapan po nila pero hindi po magulang kasi po yung parents ko po talaga hindi rin po sila nakapag-aral. Hindi nila alam yung mga ganun Hindi po sistema. nila alam yung sistema. Ano ang nagda-drive sa'yo or nagpapatatag sa'yo na ituloy at ngayon nandito ka na sa kolehiyo? Ano po, yung minsan yung parents po na nagsasabi na kakayanin po talaga kasi andyan naman po sila nasusuporta sa akin na minsan po na wala sir, ganun. Nangutang po sila ganun. Ano po yung paraan? Sabi ko po sa kanila, kailangan po manguha ng birth certificate. Ano po yung birth certificate? Tinatanong po Hindi nila. nila alam. Opo. Sabi ko po, yung ano po, kung kailan ka po pinanganak, para doon po nila malaman kung kailan ka po pinanganak. Nag-apply kayo? Opo, ano naman po sir, ano po sila, yung may nagpunta na po na Pumunta doon opo sa sa inyong na komunidad. galing po pumunta po sa amin na magpa-national ID. Yung Hindi nagkaroon na kayo ng Yung, ID? opo, magulang po namin, nagkaroon na rin po sila ng national ID. Hindi na po namin kailangan na pumunta po, hindi na po na kailangan ng mga ibang mga pinsan ko na magpa-restro po ng mga anak nila. Dahil kung may pupunta po doon na kukuha po ng kung kailan pinanganak at sila na po yung data. opo, mga data po ng mga Tapos sila na po yung gagawa. Opo, sila na po yung gagawa. And then, may maglalaan po sila ng araw kung kailan po nila ibabalik yung para mga ginawa po nilang birth certificate, PSA. Papamigay na. Opo, para hindi na po namin kailangan na pumunta po ng baryo na kukuha po ng... O ngayon, nakarehistro na kayong lahat ngayon. Opo, nakarehistro naman na po kaming lahat ng... lahat po kami magkakapatid. So, nung nakapagrehistro ka, ano yung feeling na sa wakas, meron ka ng pangalang legal, may identity ka na, ano ang feelings? Ano po sir, parang masaya na po kasi parang may yung ibibigay mo na po yung hinahanap ng teacher na na po sila. Ulit, Opo, kasi kinukulit po talaga nila kung kailan daw po maibibigay yung birth certificate. Para kay Jasmine, isa lang itong requirement, isang dokumentong papel. Pero para sa akin, isa itong pagkilala at pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Sila yung mga anak ng mga katutubo. Nakakatuwa na nakikita natin silang pinanonood, hinahangaan ng mga estudyante dito sa Kapatagan. Napakasaya na makita na tinatanggap na sila sa ganitong aspeto ng partisipasyon. Siguro dahil sila ay may mga legal na dokumento. Sila ngayon ay naka-enroll sa NUST Public Administration.
Sa bawat sayaw ay may kasaysayan. Sa bawat pagkakakilanlan ay may karapatan. Ang kagaya ni Jasmine ay hindi lamang dapat makita sa talaan. Sila ay dapat makilala bilang bahagi ng ating pamayanan. Ako po si Allen Paul Esteban, galing sa NEUST Graduate School. At sa wakas, ang mga dating naiiwan, ngayon ay hinahangaan.